So how about the hearings na kasama daw po si Senator Loren De Garra doon sa affidavit? And Hindi in-expound nung last week. Dapat sada kasi nag-attend sila ng Senate Blue Ribbon Committee hearing para sila ang nagtanong. Ba't nila kami pagbibintangan kung wala namang nagtanong? Diba? Pero nandun din sa affidavit, sir. Nandun po sa affidavit Nag-deliver din po kay Sen. Loren at kay Sen. Mark. Hindi po nila binabawi yung sinabi nila na nag-deliver sila pinag-send Loren Kami po ay no? Let me clear this out with you now. Noong in-interview ako sa, I think it's the group of Ed Lingaw, no? Merong babae doon na she was not interviewing but rather anyway, ang sabi sa akin, attorney, bakit nasama si Laila De Lima sa listahan ng mga Congress members na hindi naman siya miyembro ng Kongreso noon, no? At pinapalabas nila ngayon, nasa kulungan pa raw si Laila De Lima noon, paano siya makatanggap, no? At dahil po dun sa pagtatanong, ang sabi ko ay, ang nabanggit kasi ng mga dating sundalo ay Congresswoman Laila De Lima. At ang explanation nila sa akin ay, sir, nung ginagawa kasi natin itong affidavit bandang February, ay Congresswoman na si Laila De Lima. And out of respect, we addressed her as Congresswoman Laila De Lima. At ako naman, ay isinama ko nga siya, no? Doon sa listahan ng mga Congress members. But that is a peripheral issue. The central issue is, did she receive or not? And minemaintain nila na nakatanggap sila. Sir, how about sila Senator Loren and Senator Mark Villar? Ano po yung nakalagay po sa affidavit? Okay, ganun po, no? Noong in-interview ako nila Ed Lingaw, sometime first week of March yan. So pinatawag ko sila lahat, no? Sabi ko, klaruhin nga natin ito. Bakit nyo nasabing Congresswoman Laila De Lima? So in-explain nila. At dahil hindi ako nakontento, pwede bang isa-isahin natin ang bawat pangalan na binanggit ninyo? So ilang araw po kaming nag-review, no? O sabi nyo, ikaw, Tube, sabi nyo ganito. I-confirm nyo sa akin. So mahabang proseso, no? Meron pong, at ito, with all sincerity, we are man enough to admit a mistake and brave enough to correct it. Okay? Doon po kay Senator Villar, sabi nyo, no? Wala pong pinabago doon. As is po yan, no? Kay Senator Chis Escudero, kasi siya yung minority yata noon, no? Si Mark, si Senator Loren ang magkakasama sa majority. Magkakasama sila Tulfo noon, no? Tinanong ko kay Chis Escudero. So, ang nangyari po ay, sir, meron pa kaming hindi na ibigay sa iyo na picture eh. So, nagbigay sila ng mga pictures, no? Na doon mismo sa bahay ni Senator Chis, no? So, remember, this happened in March, yung pag-review namin. March, ano pong year? 2026. March. No? Majority pa yata sila Senator Loren noon. Ano po, no? Pati si Mark Villar, etc. Ngayon, pagdating kay Senator, yun nga, Mark Villar, sabi ko, iklaro nyo yan. So, nag-recollect yung mga nagsasabi. At sir, ganito. So, confirm po, no? At pagdating naman kay, maraming proseso yan, pagdating kay Senator Loren, nag-usap sila, same process. So, meron si Orbilio at saka si, Galapon, no? Sabi nila, Sir, ito po yung recollection namin sa nangyari kay Senator Loren. Pagdating ng convoy namin doon, and this I distinctly remember, and as I said, I already rectified it. No? Pagdating namin doon, unang sasakyan, yung sasakyan ni Saldico, sabi nila, back up kami.
paghinto namin sa gate nung number 40 Cambridge Street, maalala pa namin yung gate ay gawa ng kahoy, sabi nila eh. No? Gawa ng kahoy. Pag hinto ng sasakyan ni Saldico sa tapat ng gate, pagbaba niya sa sasakyan ay nagbukas yung gate. Pumasok kaagad si Saldico doon. Tapos nagsara din. So sabi, sir, maalala namin, walang ibang nakapasok sa amin. Maski si Mark Tiksay, hindi siya nakapasok kasi naisara ulit ang gate. Pero maalala namin, sir, na si Mark Tiksay, inutusan kami na magbaba ng 2 maleta. No? Pagbaba ng 2 maleta galing sa backup ay ibinigay nila kay Mark Tiksay. And then maya-maya lamang, sir, ay napansin namin lumabas na si Boss Saldi, sumakay na sa sasakyan at umalis na kami. So ang maalala namin, sir, with due respect, pasensya na, sabi, wala kaming nakitang maleta na nakapasok doon sa gate. Kasi nung ibinaba namin ay biglang lumabas din si Saldico. So sabi ko, sigurado kayo? Yes. Gumawa kayo ng statement na ganyan, no? So ang ginawa ko po noong March ay pinapirma ko po sila. At dahil hindi ko naman kilala o wala naman akong access kay Senator Loren, pinakiusapan ko si Mike Defensor, no? Sec Mike, ako, may access ka ba kay Senator Loren? Bakit? Sabi niya, ganito yung sinasabi ng 2 sundalo. Ibinigay ko po sa kanya yung sinabi ng 2 sundalo. Sabi ko, inaamin nila pagkakamali nila. Kung gusto ni Senator Loren na kasuhan yung 2, ibinibigay ko ang ebidensya. Pwede niyang kasuhan ng perjury yung 2 kung gusto niya. Pero as I said, we are man enough to admit a mistake and brave enough to rectify it. Okay?